Alamin natin kung bakit nangyayari itong sunod-sunod na lindol sa paligid sa may karagatan po ng Sultan Kudarat. Makakausap natin si PBOX Director, Dr. Teresito Bacolcol. Magandang gabi po, Director, at welcome sa Politico 90. Magandang gabi din po sa inyo, sir. Oo, at itong latest na inilabas nyo po na datos as of 8 p.m. ay umabot na ng 694 yung mga naitalang lindol mula dun sa 633 kaninang tanghali. Ganun kadami yung mga naitatala. Ilang oras lang yung lumipas, halos 60 na lindol na. Ito yung tinatawag natin, Director, na earthquake swarm. Yes po, again, tama kayo. As of 8 p.m., meron tayong 694 na mga lindol na initala natin. So sa ngayon, ang pattern na nakita natin ay consistent sa isang earthquake swarm o yung earthquake sequence. Ibig sabihin, maraming maliliit o katamtamang lindol na sunod-sunod in a short period of time, and they are very close to each other in location. So this means may gradual release ng stress along the Cotabato Trench, which is the generator of these events. And yes, this may happen from time to time in a tectonically active area. Meron tayong earthquake swarm in Santa Catalina in Ilocos Norte, Ilocos Sur last December 2024, and then another one last December 2025 in Masbate. Pero may mga nangyayari na pong earthquake swarm sa ibang lugar ng Pilipinas na nagresulta po ng mas malakas na pagyanig. Ito ba'y inaasahan po ninyo dito sa may bahagi ng Cotabato Trench? Wala po tayong mga previous earthquake swarms natin, hindi naman po siya nag-result to a bigger event. So dito sa Sultan Kudarat, this may lead or may not lead to a larger event. So at present, again, wala tayong clear indication that these earthquakes may lead to a larger movement. At again, right now, wala rin tayong technology na makapagsabi na ang susunod ito ay isang malaking lindol. Oo. Hindi po ba ganun yung nangyari dito sa may Masbate area ba or Marinduque previous years? Na may mga maliliit and then biglang may mas malakas na lindol na sumunod after a few months or a year after? After a year after siguro, but again, wala akong maalala na like after this series of earthquake swarms, may malaki na lindol na nakakapinsala. Okay, at least Sa Manila Trench, malimit itong earthquake swarm sa may Mindoro area, and again, after a few days, nag-dissipate naman. okay. Pero batay po dun sa lokasyon po nitong Cotabato Trench, gaano kalaki yung realistic na risk o panganib sa mga coastal towns ng Sultan Kudarat at mga nearby areas, Director? Ang Cotabato Trench ay isang major and active tectonic feature, and it's more than 300 kilometers long. Kaya sa long term, may hazard talaga sa mga coastal towns sa paligid. In fact, kasama sa balita nyo kanina, we had a big earthquake last August 17, 1976 along the Cotabato Trench. The magnitude of that event was 8.1, and 8,000 people died as a result of that tsunami na na-generate ng lindol. So malaki talaga ang banta ng Cotabato Trench. Naiplat ba ito, Director, na kung saan nangyayari yung earthquake swarm ngayon doon sa sentro ng magnitude 8.1 noong 1976? Yes, it's around 20 kilometers. Medyo yung layo malapit ng lang. dalawa. O kasi binabasa ko yung history ng Cotabato Trench. Yes. Oo. Yung bago nangyari yung 1976, lumipas yung mga more or less 58 years bago nangyari yung magnitude 8. Kasi may nauna 58 years ago na mas halos ganun din kalakas dyan sa area na yun. So parang ganun yung pattern niya, 50 years, or more than 50 years yung kanyang paggalaw ng malakas. Well, may recently meron din tayong malalakas na lindol dito sa Cotabato Trench. Yung noong November 2023, meron tayong magnitude 6.8 na lindol dito sa Cotabato Trench. And then noong 2002 din, meron tayong magnitude 6.8 on the same area near the magnitude 1976 earthquake. So hindi siya ganun kaano, may mga nauna ng mas malalakas din. Pero gaano That's right. itong earthquake swarm? Kasi parang nakakatakot nga naman na
30 na lindol sa nakalipas na sabihin nating 3 o 4 na araw ang naramdaman ng mga residente doon. Bagamat mahina, medyo magke-create siya ng kaba doon sa mga residente, lalo na sa coastal area. Gaano ba katagal nangyayari itong mga earthquake swarm bago mag-dissipate o hihina yung mga lindol na mararamdaman? It would probably take a few weeks bago mawala totally. Pero nakikita naman natin na yung pattern na kumukonti na siya ngayon from 219, although tumaas siya from January 9 to January 20, 219, and then January 20 to January 21, naging 289. And then ngayon naman, from 21 to 22, nasa 186 na lamang. Oo. So, again, titingnan natin in the next few days, yung sa Santa Catalina, it took around 2 weeks bago humupa yung lindol. Yung pa. Director, ano ang maipapayo niyo po dito sa mga lokal na pamahalaan sa Lebac, Calamansig at sa Palimbang dahil may mga nagsilikas na simula nung January 20 dahil nga halos sunod-sunod yung mga nararamdaman nila na mga pagyanig. Your message po sa kanila po. Okay, so again, naintindihan naman natin yung mga LGUs kapag gusto nilang maging extra cautious. Yung evacuation decisions are within the mandate, within the purview of the LGU. So this is based on their local assessments and preparedness protocols. Pero tayo sa FIVOX, hindi pa tayo nag-issue ng advisory indicating an imminent tsunami or hindi rin tayo nag-recommend ng coastal evacuation related to this earthquake swarm. But again, it's really up to the LGU since sila yung may mandate when it comes to evacuation decisions. Okay. Well said. Maraming salamat po, PBOX Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi po.